Good afternoon mga kapangyo. So ngayon, narito tayo sa Kapangyo's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng chewy durian candy. So dahil nagbigay si Uncle ng durian, last week pa actually, buti na lang hindi na nabulok. Okay, kasi nilagay ng mami sa ref. Nung maalala ko na, late na nito, kaya nung makita ko, natanggalan na ng skin yung durian. So, dito mga kapangyo, mag-ready tayo ng half cup of durian, half cup of cornstarch, and 1 can condensed milk. Depende sa inyo mga kapangyo kung anong condensed milk ang gagamitin nyo. And syempre, kailangan natin siyang salain para maalis yung mga buo-buo nito mga kapangyo, no? So, ayan, ilagay na natin ang half cup of cornstarch. And then, syempre, atin siyang salain. Salain natin mga kapangyo mabuti, ano, para walang mga buo-buo. Para mas masarap ang kakalabasan ng ating candy kapag walang mga texture na malalaki. And syempre, isusunod din natin ang gatas. Mag-ready kayo mga kapangyo ng 2 cups of powdered sugar. 2 cups of powdered milk. So mga kapangyo, kahit anong powdered milk, pwede kayong mag-ready, ano. So kasi itong available ko ngayon dito, itong Bear Brand na swak. So mga 2 cups ang inyong kailangan para sa half cup of durian, okay? So sasalain din natin mga kapangyo ang gatas. Kasi minsan may mga natitira din dito mga buo-buo. Yan, kasi para mas smooth yung kalabasan ng ating candy, mga kapangyo. Para mas masarap siyang kainin, 'di ba? So, ayan, salain lang natin na maigi, and then, i-discard natin yung natirang buo-buo. Magkahalo na ang cornstarch at ang ating powdered milk. At dito, haluin lang natin ang dalawang ingredients na to hanggang sa mag-well combined. At mga kapangyo, siya nga pala, no, hindi natin pwedeng buksan agad ang kalan dahil masusunog tong ating lulutuin. Always remember, naka-off muna ang ating stove. And paghalu-haluin lang natin ang lahat ng mga sangkap. So, okay na mga kapangyo ang ating powdered milk and cornstarch. Ilagay na natin ang condensed milk. Ayan. So mga kapangyo, ganun lang din. Hahaluin lang din natin mabuti. And dito mga kapangyo, pwede tayong maglagay ng vanilla. So dito naglagay ako ng 1 teaspoon of vanilla. Mga kapangyo, optional lang to. Kung gusto niyo lagyan ng vanilla, pwede naman. Pwede rin namang hindi. Ang sa akin kasi, gusto ko merong vanilla para medyo mabango at masarap ang ating candy. So, ito mga kapangyo, pagkalagay ng vanilla, hahaluin lang natin ulit ng mabuti ang lahat ng mga ingredients na to hanggang sa maging well incorporated na. And dito, ilagay na rin natin ang half cup of durian. So, ito yung pinakang flavor ng ating gagawing candy. Actually, mga kapangyo, pwede rin kayong gumamit ng kahit anong flavor. Pwede kayong gumamit dito ng mangga. So, in a way, half cup of mango rin ang gagamitin nyo for 2 cups of powdered milk and half cup of cornstarch. Kayo na lang ang mag-a-adjust sa dami ng inyong gustong lutuin. So, i-multiply nyo lang sa 2 kung ang plano nyo ay 1 cup of mango. So, ayan, durugin lang natin mabuti mga kapangyo, no? Ayan, i-mash lang natin ng i-mash and then haluin lang natin ng mabuti hanggang sa mag-well combined na ang lahat-lahat ng mga sangkap natin. So, ayan. Dito nga pala mga kapangyo ay magdadagdag ako ng 1/4 cup of sugar. Yan, kasi ito naman ay pambahay lang. And kung sa pangtinda naman mga kapangyo, pwede nyo nang hindi lagyan ng sugar.
And dito mga kapangyo, naglagay din ako ng pinch of salt para naman magbalanse yung tamis ng ating candy. And ayan, so haluin lang natin mabuti mga kapangyo hanggang sa mag-well incorporated na ang ating mga ingredients. Ayan, haluin lang natin ng mabuti. Pag ito ay mga kapangyo, naghalo-halo na at nagmix na ng maayos, dito ay pwede na nating i-open ang ating stove. Okay mga kapangyo, so ang ginamit ko nga pala dito ay ang induction stove. Kapag ganito ang gagamitin nyo, 80 to 100 degrees lang para maiwasan natin ang pagkasunog ng ating gagawing candy. Ngayon, kung ang gagamitin nyo naman ay ang inyong mga gasol or gas stove, low, medium heat lang and aalalayan nyo lang ang paghahalo. Ang magiging texture nito is yung parang yema. Okay, so for sure naman, alam natin kung ano yung mga yema, kapangyo, no? So, ayan, haluin lang natin ng haluin. Ayan. Ayan, kapag ka nakikita nyo medyo, ayan, nagbo-brown-brown na siya. Ayan, medyo malapit-lapit na to mga kapangyo, no? So, lutuin natin to mga kapangyo for about 40 to 50 minutes. So, depende sa dami ng candy na gagawin nyo. So, kung idodouble nyo ang gagawin yung candy, syempre, mas matagal ang oras nun. Usually, kapag nakita nyo naman yung texture na parang yema na siya, pwede nyo nang stop ang inyong stove. And dito mga kapangyo, no, parang gumagawa rin tayo ng isang yema. Yung yema na milk, di ba? Condensed milk din yun. So, yung magiging texture niya ay parang sa yema. So, ito na mga kapangyo. Kapag ganito na ang itsura at medyo dark brown na siya and parang yema na ang pinakang texture niya, o, di ba? So, ganyan lang mga kapangyo. Kapag ganyan na itsura ng inyong hinahalong candy, pwede nyo nang stop ang inyong gas stove. So, pahingayin lang natin siya mga kapangyo, no? Palamigin lang natin for about 30 minutes. So, after 30 minutes, yan, kuhanin natin, kapangyo. Kung meron kayong rolling pin, mas maganda kung flat ang ating surface. Kasi, mas mailalapat nyo na maigi at mahihiwa nyo ng pantay-pantay. So, yan, dahil dito mga kapangyo, ay dinarekta ko na sa pinakang molder ang candy na to. So, ayan, inilalapat ko na lang siya ng mabuti mga kapangyo. At dito, syempre kailangan natin siyang i-flat ng maigi para pantay naman yung ating gagawing mga candies. Okay, so mga kapangyo, kung wala tayong available na rolling pin sa ating bahay, pwede naman kayong gumamit ng baso. Ang pipiliin yung baso, yung matigas mga kapangyo ha. Or kahit yan, ito nga cup. Kasi kung manipis ang pipiliin yung baso, baka mamaya mapunta pa yung bubog doon sa kakainin ng candy. Kaya mag-iingat din tayo sa paggamit ng mga baso, mga kapangyo, no? Or mas mabuti kung yung bote na matigas, yan, pwede nyo gawin pampaikot. Or pang flatten, sorry. Kaya yan. So yan, i-flat lang natin mabuti mga kapangyo hanggang sa magpantay na ang ating gagawing candy.
So, ito na mga kapangyo, natapos na natin ang ating paghihiwa. So, ito, ginawa ko siyang strips. Ayan. So, medyo marami rin tayo nagawa mga kapangyo. At dito, hiwa-hiwain natin ito ng pa-square. Depende sa inyo mga kapangyo kung anong gusto nyo. Pwedeng square, pwedeng rectangle, or pwede rin namang circle. Depende sa inyo. Kaya yan. So, mga kapangyo, yan medyo nagdidikit-dikit pa siya, no? So, dito, gagamit tayo ng powdered sugar. Ayan. Para maiwasan natin ang pagdikit-dikit ng ating mga candies. So, ayan. Budburan lang natin ng maigi hanggang sa makoat siyang lahat. So, ayan mga kapangyo, haluin lang natin ng maayos para mag-coat lahat ng ating candy. Okay mga kapangyo, so ang lasa nitong ating durian candy, chewy durian candy, ay masarap. Masarap siya kasi madaming milk ang inilagay natin, diba? So, gumamit tayo ng 2 cups na milk and 1 condensed milk. Plus, depende sa inyo kung gusto niyo na matamis, magdadagdag kayo talaga ng asukal. So, ito, na-coat natin sa powdered sugar para hindi siya mag-dikit-dikit. Okay? And then ito, kung post-it or postiso yung mga ngipin natin, sipsipin na lang natin mga kapangyo kasi talagang baka sumama yung ngipin. Kaya, para siyang nougat and white rabbit. Ganun yung texture niya mga kapangyo. Ang sarap. So tara, balutin na natin. So kung meron kayo nung cellophane na pangyema, kayo nang gamitin nyo. Kasi ang gagamitin ko itong non-stick na baking paper. Sarap mga kapangyo. Sabihin. Pwede din pag ganitong style, mga kapangyo. Pagbabalot, oh. Kung ayaw nyo ng parang may tenga. Oh. Kung ayaw nyo ng may tenga, ganitong balot. Maayos pa din naman. Kaya lang, mas madaling ibalot pagka yung paano lang, ipit. So ito, mga kapangyo, pang ano lang dito sa bahay. Pangimagas.
Para at least, actually, ang shelf life nito, abot to ng mga 1 to 3 months. So, depende sa inyong style, mga kapangyon, na pagbabalot. Mas madaling ganito. Yan. Sunod nyo lang na maigi. Walang ano sa labas, sugar, kasi lalanggamin yan pag nilagay nyo sa tabilat. So mga kapangyo, heto na ang ating homemade chewy durian candies. So, hopefully ang lahat ay natuto sa paggawa ng durian candies. And thank you so much sa pagsama sa ating cooking session sa araw na to. Always remember to thank God, do good, and believe in yourself. Subscribe for more videos to stay updated. Seshani, Sai Chan, mga kapangyo, and God bless you all.